No? You are doing your ministry with the right heart, the right motive, with the right master. Next, Ate Maria. Colossians 3:23. Ito, naalala niyo to. Sinabi ko to nakaraan. Whatever you do, work at it with all your heart. As working for them. Kahit anong ginagawa mo, sabi diyan, work at it. Work at all. Ayan. Work at it with all your heart. Ibig sabihin, do your best. Itodo mo na. Huwag na yung parang, ano yung parang mild lang. Whatever you do, work at it. Gawin mo ng tama with all your heart. Not working for the people, for the human master, but working for the Lord. Kaya pagka nandito kayo sa church, no, and you want to serve the Lord, work at it with all your heart. Natutuwa nga ako kay Danilo, sabi niya, nalimutan ko na nga yung ating project eh. Kasi hindi natin masyado na pag-uusapan niya. Sabi niya, Pastor, gusto kong tumulong doon sa pagbili ng upuan. Hindi ba meron tayong parang 10 pesos na ipunin natin daily para makabuo tayo ng 2 upuan bago dumating yung ating anniversary. So, nagulat ako, in the early stage na pagkatin niya, meron siyang desire gawin yun. And that is with the right motive. And Danilo, my advice, whatever you do, work at it with all your heart. Not working for human dahil kasi natutuwa ka kasi nandiyan sila Kuya Justin, sila Kuya Jared, yun, natutuwa ka. And you want them to, tawag dito, to recognize you, but do it for the Lord, not for any human. Next, Ate Maria. Is it possible to be busy in ministry but still miss the heart of God? Totoo yan. Ito naman yung opposite. Masipag ka sa ministry, pero na-miss mo yung heart ng Lord. Ito yung ending. Titikil ka dito. God is not only concerned with what we do, but why we do it. Ayun ang maganda. God is not only concerned with what we do, but why we do it. The motive behind our service determines whether it honors God or feeds self. Ano yung sent? Ano yun? Okay. Naguluhan ako kay Pastor Book. The motive behind that service determines whether it honors God or feeds self. So, dalawa lang yan. It's either you honor the Lord or pinipil mo yung ako masipag ako, sila tamad. No? Tingnan nyo, pag nakita mo yung trabaho mo at hindi mo na nakita, bakit mo siya ginagawa? Ito yung maganda eh, no? Why we do it? Bakit mo ba ginagawa yan? So, if you're doing it for the Lord, no, there's no questions asked. Kasi kay Lord to eh, no? Wala akong pakialam, tumulong ka sa akin o hindi, samahan mo ako hindi, gagawin ko. Hello? Kasi pag ginawa natin yan with all our heart to honor God, not just to feed, para masabi lang na may ginagawa. Alam niyo, isang problema ng mga tao ngayon, sa church o sa labas, is they want the people recognition. Gusto nila mapansin ng tao. Tingnan niyo yung mga vlogger, hindi naman talaga tumutulong yun. Di ba? Mas malaki ang balik sa kanila, mas malaki kita, mas maraming viewers, mas maraming comments, diba? Magka-algorithm, kikita sila. Yung binigay nila, patsi lang yan. Yung bigyan ng 5,000, kikita sila ng mga 20 to 50,000 or 100,000, dinadala. Di ba? So, it's just feeding your self, di ba? Ego, no? So, why we do it, the motive behind the service that is whether it honors God or you, no? So, dapat ganun. Why we do it? Ba't mo ba ginagawa yan? Ba't ka ba naglilingkod? Paalala ko lang ngayon, yung ano natin yung Nanay Linda, ha? Makalimutan ko. Kaya lang bahala kay Nicole, wala siya. So, Jesus warned about doing good deeds just to be seen. Ang sabi ng Bible, yung binigay ng yung kabilang kamay mo, huwag mo nang hayaan malaman pa ng kabilang kamay. Why? Kasi sabi ni Lord, pagka nalaman, you already received the reward. And I will never reward you again. Kasi, pinaalam mo na eh. So, you receive recognition from people. So, Jesus warned about doing good deeds just to be seen. No? Whether recognition becomes the goal, God is no longer the focus. Yan. Pag ito na yung goal natin, hindi na siya ang focus natin.
So I think gusto ko maintindihan about this. Stop, tawag dito, receiving praises from men. Oh, ang galing mo naman. Wow, palpanalo ka. Oh, ang ganda-ganda ka. Di ba? Ikaw pinakamagaling sa lahat. Yung mga ganun. So when recognition becomes the goal, God is no longer the focus. True service seeks God applause, or true service seeks God's applause, not people's praise or people's praise. So, mas gugustuhin mo ng, ito yung maganda dito. Minsan, mas nagwo-worry tayo sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos sa atin. Tama? Di baling mapahiya na tayo sa Diyos. Huwag lang tayo mapahiya sa tao. Yun yung mali. No? So, we should seek, no, God's applause, not the people's praise. Kasi pagka hindi ka na pinupuri ng tao, tatamarin ka na. No? Yung masyado kang, yun yung nalala ko sa Pastor Jam eh, masyado kang protective dun sa lumang pagkatao mo. No? Eh, samantalang sabi nga ni Pastor Jam, ang mukha natin si Kristo. Kaya wala natin kayong protektahan. Diba? Kung mapapahiya ka sa labas, mapahiya ka for the sake of God, then let it be happen. Do not seek the praise of men or the praises of men. Seek the approval of God. No? Panalo ka nga sa tao, ganun ka naman kay Lord, baliwala din. Diba? Kasi pag ang tao, hindi kanyang kaya iligtas pagdating ng panahon. Pero si Lord, kaya kanyang protect. Kaya seek the approval of God. Seek God's applause. Sige, Ate Maria. Okay, service becomes worship when it's done for God, not for people. Motive matters more than method. Ito maganda, no? Applause from men fades, but the approval from God lasts. So if you're serving for recognition, it's performance. If you're serving for God, it's worship. Ganda, no? Ulitin natin. Service becomes worship when it's done for God, not for people. Motive matters more than method. Applause from men fades, but the approval of God lasts. And the last one, if you're serving for recognition, it's what we call performance. But if you're serving for God, it is a divine worship. Tama niya. Galing, di ba? So, pag hindi totoo yung ginagawa mo, it's just a performance. Pero when it comes from the heart, the right motive, di ba? It becomes a worship to the Lord. Next, Ate Maria. Number 3, worship is faithfulness in every task. Gaano ka katapat sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng binibigay ng Lord, paano ka nagiging tapat? Paano mo ito pinangangalagaan? Okay, for example, naalala nyo yung LCM, no? Ang dami-dami nila. Nag-prepare tayo months, pumastos tayo, everything. And then, merong natira. Asan nga pala sila William? Wala. Ako po yan. Pag ganun, advisean mo sila para. Mamaya pag-usapan natin. Okay. So, meron tayong 3 youth na nagpapatuloy, no? Hindi man tuloy-tuloy, pero nandito pa rin sila. Pero si Danilo, ever since, tuloy-tuloy ka, no? Oo. Nagtutuloy ka ba? Joke lang. Joke lang, no? Hindi, sabihin ko tuloy-tuloy si Danilo. Alam niyo ba, ang layo ng bahay nito. Nung tawag dito, hinatid ko siya. Pero, gumagawa siya ng way para makarating dito. So, that is the fruit of our LCM. And, sabi ng Lord, worship is faithfulness in every task. So, ito yung task natin kay Lord. So, to help Danilo to know God more deeply. Hindi lang yung kilala ko si Jesus, but to know God deeply. Dumating sa panahon na maging malalim siya sa Panginoon at makilala niya. Makikita mo yung difference ng kaibigan mo na nasa cornerstone sa ikaw. Because being deep with Jesus, it will result with your, tawag dito, worship to the Lord, your service. No? Faithfulness, gaano tayo katapat para alagaan itong mga bago nating kabataan.
Gaano tayo ka-faithful kay Lord pag sinabi natin kay Lord, Lord, aalagaan namin sila. Lord, kasamahan namin sila. Lord, ipapollow up namin sila. Lord, ipaparamdam namin sa kanila na importante sila. How faithful you are. And when you are faithful in this task, that is a worship to the Lord. Hello. Next. Matthew 25:21. Well done, good and faithful servant. Binabasa ko to. Ito kasing senaryo niya, no? Pag daw tayo namatay na, and then haharap tayo kay Lord, ito yung maririnig ng mga Kristiyanong naglingkod kay Lord. Pagpasok mo pa lang sa pintuan ng langit, sasabihin sa Lord, well done, my faithful servant. Ngayon, tanong ko lang, habang binabasa ko, gusto ko itanong sa inyo, pag pumasok kayo sa pintuan ng langit, ano sasabihin ni Lord sa inyo? Sa mga hindi naging faithful kay Lord, ito magiging tanong ni Lord. Sa akin tanong ko lang naman, anong ginawa mo sa buhay mo? Nung buhay ka ba? Hindi, Lord, ano kasi yun? I gave you a lot of times, warnings, di ba? I use people to invite you in the church. I use people to encourage you. What did you do with your life? Naisip niyo ba yan? And then, ito yung kasunod na dyan eh. Dahil hindi mo inintindi si Lord, you never become faithful, you never do a worship lifestyle. Pakitingnan nga yung pangalan niya kung nasa aklat. Nalala ko yung sinabi ng angel. Nung hindi nakita yung pangalan, ang sabi nung bit-bitin na siya. Itapon niya na yan doon. So that is very painful. Kaya alam niyo ba ang Sundays is one of the way of God to remind us na whether you believe it or not, isang araw mamamatay ka, isang araw haharap ka sa Diyos. Alam mo yun? Hindi pinag-uusapan kung naniniwala ka sa impyerno, sa langit, o kay Jesus o hindi. Walang problema doon. Isang araw, mamamatay ka, haharap ka sa akin. Then what will the Lord say? Or what will the Lord tells you? Or ask you? Naisip ko yan eh, no? Alam niyo ba yung na-imagine ko yung picture ng langit? Isang sobrang higanting pinto. Then meron isang big throne na nakaupo si Lord. Then sobrang bright ng light. Maraming millions, trillions, billions of people na nandun and then you're walking. Nakatingin sa'yo lahat. Ano ginawa mo sa buhay mo? Ano makikita ko sa'yo? Bakit kita papapasukin? So how will you tell the Lord? Lord, nag-TikTok ako eh. Check mo na lang, Lord. May account ako eh. Diba? Lord, ano eh. Masyado kami masaya ng mga kaibigan ko. Lord, ano kasi, you will reason. But, hindi na pwede yung reason mo kasi patay ka na. And you will be judged. Ano naman? Sabi ko, saan galing yung sound? Diba? Next, Ate Mariel. There is no small service in the eyes of God. Faithfulness is hidden places is a true worship. God honors consistency, not just visibility. What you do in secret for God is worship in its purest form. Ganito ko, no? What you do in secret, God is worship in, may English niya. Secret for God, yon. What you do in secret for God is worship in its purest form. Pinaghiwalay kasi. No? So there is no small or big in the eyes of God. Pareho lang yan, no? And then faithfulness hidden places is true worship. Okay. Faithfulness in hidden places is a true worship. Okay? And God honors, ito pinakagusto ko, consistency, not just visibility. Pwedeng nandito ka, susunod na, wala ka uli. Nandiyan ka uli, tapos wala. Tapos nandyan, tapos wala. So God honor your consistency. Kasi it will make change to your life, not just visibility. Nakikita ka nga, pero walang consistency. Walang mangyayari. And what you do in secret for God is worship
in its purest form.